Tinangkang tumakas ng isang lalaking inireklamo ng umano'y pambabasto sa Quezon City. Pero sa kanyang paglayo, nasagasaan naman siya ng bus. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Sa video ng Barangay E. Rodriguez, Quezon City, makikitang kinokompronta ng dalawang bata ang lalaking nakadilaw sa bahagi ng Purdue Street pasado alas 9 kagabi. Ang lalaking nakadilaw nang hipo umano sa nanay ng mga bata kaya kinokompronta. Ayon sa biktima, biglang pumasok sa kanilang bahay ang lalaki at doon na ginawa ang umano'y pangmomolestya. 3 beses pa raw nagpabalik-balik sa kanilang bahay kaya nagpa-blatter na siya sa barangay. Hinawakan po yung dalawa po kami, yung isa po, hinipuan niya ng sa sobra pong kalasingan, hindi niya na po alam siguro kung ano po yung ginagawa niya. Kaya po nagkakamali na siguro din siya ng pasok ng bahay. Nangyari ang pinakauling insidente ng pambabastos ng biktima kagabi. Hindi raw nila kilala ang lalaki na nangungupahan lang sa lugar. Nag-hysterical po ako, sumigaw ako. Tapos yung anak ko rin po, sinigawan po siyang, bastos ka. Tapos lumabas na po. Matapos komprontahin ng mga anak ng babaeng hinipuan niya, mabilis na umalis papalayo sa lugar ang lalaki. Sa kuha ng CCTV, makikitang biglang huminto ang bus na ito sa di kalayuan sa kanto ng New York Avenue at Purdue Street. Ang lalaking ng bastos, nasagasaan na pala ng bus. Dead on the spot ang lalaki na hindi pa nakikilala. Dinala na sa QCPD Traffic Sector 3 ang bus at ang driver nito na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Wala pang pahayag ang pulisya at barangay habang nagpapatuloy ang investigasyon. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Pumalag ang Philippine Coast Guard sa isang barko ng China Coast Guard na namataang lumalapit sa Zambales, Pangasinan at Ilocos provinces. Tila tinatahak umano ng barko ang mga lugar na nasa loob ng tinaguriang 9-dash line ng China na dati nang idineklarang walang bisa ng arbitral ruling. Nakatutok si Ivan Mayrina. We do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist while conducting illegal maritime patrols. Kuha yan kahapon mula sa BRP Malabrigo ng Philippine Coast Guard habang pinaalis ang China Coast Guard 5304. Ang barkong yan ng China ang siya nakadeploy na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. Pero may ikinaalarma ang Philippine Coast Guard. It became alarming lang sa amin sa Philippine Coast Guard, the reason why the Commandant Admiral Ronnie Hilgavan deployed BRP Malabrigo, and of course we did an MDA flight yesterday, is because it attempts to get closer sa Ilocos and Pangasinan and also in Zambales. And based on our observation, parang tinatahak niya yung track ng kanyang, alam naman natin, yung illegal 9-dash line ng Chinese government. Ang 9-dash line ang guhit sa mapa ng China kung saan inaangkin ng China ang halos buong South China Sea. Pinawalang bisa na yan ng arbitral ruling noong 2016 pero hindi ito kinikilala ng China. Sa serya ng mga bagong pahayag, tinawag ng China ang 2016 arbitral ruling na isang katatawanang politikal na nakabihis legal. Pero ito raw ay illegal at wala umanong bisa. Pero patuloy ang pinapalagan ng Pilipinas. Kahit ano raw ang sabihin ng China na teritoryo nila, ay pinal na at binding ang 2016 arbitral ruling at patuloy na igigiit ng Pilipinas. Kung hindi natin papansinin ito, hindi natin i-challenge, hindi natin sila isa sa publiko itong mga illegal na gawain nila, sasabihin na naman nila a few years after, sabihin nila they have been in control, effective control of these areas. What they're doing right now is to normalize their illegal presence. That's why it's important for us to consistently challenge the illegal patrol being conducted by Chinese Coast Guard. Sa pinakauling monitoring ng PCG, nananatili sa karagatang malapit sa Zambales ang China Coast Guard 5304. Pero ang research vessel na namonitor kamakailan ay umalis na. Hinala ng mga maritime expert paunang hakbang lang ang research vessels at paglalagay ng floating platform sa planong militarisasyon sa South China Sea. Pero nanindigan ng China na anumang construction o pag-deploy ng pasilidad para sa kanilang depensa sa kanilang inaangking teritoryo ay karapatan nila sa ilalim ng international law. We're not going to get tired of challenging them. We're going to document it.
And we're going to tell the international community that the Chinese government is the one violating the international law and escalating tension in the West Philippine Sea. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, lalo pang lalakas at posibleng maging super typhoon ang bagyong Francisco habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling nakita ang sentro ng bagyong Francisco sa layong 525, silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay na nito ang lakas ng hangin na 175 km per hour at bugsong papalo sa 215 km per hour. Pa-west-northwest ang kilos nito sa bilis na 20 km per hour. Dahil sa bagyong Francisco, nakataas na ang wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, pati sa eastern portion ng Babuyan Islands. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumakas ang bagyong Francisco at maging super typhoon sa loob ng susunod na 12 oras. Mananatiling malayo sa landmass ang bagyo pero hindi inaalis ang tsansang kumilos yan, pakanluran at lumapit ng bahagya sa Hilagang Luzon. Gayunman, mababa pa rin ang tsansa nitong maglandfall o yung tumama sa lupa. Posibleng Biyernes pa yan makalabas ng PAR. Samantala, isa pang low pressure area ang minomonitor sa labas ng PAR. May tsansa rin niyang maging bagyo at patuloy nating tututukan kung lalapit ito sa bansa. Sa ngayon, ramdam na ang epekto ng trough o yung extension ng bagyong Francisco sa ilang bahagi ng Luzon. Habagat na pinalalakas ng bagyo at localized thunderstorms ang magpapaulan sa iba pang panig ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Palawan, Western Visayas at ilang bahagi ng Cagayan. Bandang hapon at gabi, posible na ring ulanin ang Ilocos Provinces, ilang bahagi ng Central Luzon, Mindoro Provinces, Bicol Region, iba pang bahagi ng Visayas at halos buong Mindanao. May malalakas na ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Nananatili rin ang tsansa ng ulan sa Metro Manila, lalo na sa hapon o gabi, gaya ng naranasan kahapon at kanina. Nagprotesta ang ilang mag-aaral ng Parañaque National High School, Maine dahil sa umunoy nararanasang sexual harassment mula sa ilang guro. Ang tugon ng DepEd, tinutukan ni Oscar Oira. Tanghaling tapat nang magtipon-tipon ang ilang estudyante ng Parañaque National High School, Maine, katuwang ang Kabataan Party List. Sigaw nila ang pagkondena sa anilay sexual harassment sa naturang paaralan. Alegasyon ng mga estudyante, ilang guro umano ang gumagawa nito at matagal na anila itong nangyayari. Ayon sa isang nagpakilalang dati umanong mag-aaral ng nasabing paaralan. At mga pangihipo, on the spot, nakita namin during meetings, during gatherings, nakita namin, ano ba yung mga hipo-hipo na yan? Pero yun pala, pero yung mga panghipo pala na yan, may background na din pala yan. Matagal na rin po ito eh. Para iwas gulo, nasa lugar din ang mga tauhan ng Parañaque Police. Ayon sa kanilang hepe, inuumpisa na nila ang pagsisiyasat kaugnay ng mga aligasyon. Well coordinated naman tayo kung ano man yung action. Nakipag-coordinate sila with the sa Women's and Children's Protection Desk natin. Kung yung complainant ay willing na mag-complain, nandun kami. Kalagitnaan ng kilos protesta, nang bumaba ang ilang kinatawan ng paaralan, maging nagpakilalang Pangulo ng Students Parents Teachers Association para hikayatin ang mga estudyante sa isang mapayapa at maayos na dialogo. Pwede naman po natin pag-usapan sa ABR and all the concern naman po nila is mapag-uusapan. Lahat po naman ng bagay na yan ay napag-uusapan. Kung ano man po ang mga hinaing ng mga estudyante, sasagutin po yan ng ating mahal na principal, ng school administration. Natapos na po yung meeting namin kanina at meron na pong action ang DO niyan para sa mga estudyante. All the victims, ginagather na po lahat ng information yan. Desidido ang Kabataan Party List na tulungan ang mga naagrabyadong estudyante sa pagsasampa ng kaso. Sa ngayon, 3 estudyante na umano ang dumulog sa kanila. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang principal ng paaralan pero ayon sa mga staff na humarap sa amin, di ito magpapa-interview.
Sa halip, inabutan kami ng statement na galing sa Schools Division Office ng Department of Education sa Parañaque. Nakasaad dito na agad umano nilang sinimula ng investigasyon matapos makatanggap ng mga ulat at video sa social media kaugnay ng umano'y kasong sexual abuse na kinasasangkutan ng ilang guro at mag-aaral sa naturang paaralan. Ayon sa tanggapan, seryoso at agarang tinutugunan nila ang mga paratang alinsunod sa mga batas, child protection protocols at due process. Nakikipag-ugnayan na rin umano ang mga otoridad habang patuloy ang investigasyon at pagbibigay ng suporta sa mga posibleng apektado. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Hindi pipigilan ang paglalabas ng ikangay surprise witnesses sa kasagsagan ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon po yan sa Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Pero maglalabas pa rin daw ng pre-trial order bilang gabay. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa paggulong ng pre-trial conference ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte, nagsabi na ang prosecution na meron silang 57 na testigong balak na ipresenta. Mas marami naman ang sa depensa na nasa 97. Pero sabi ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na siya ring Clerk of Court ng Senate Impeachment Court, hindi nila pipigilan ang paglalabas ng mga ikangay surprise witness sa kasagsagan ng paglilitis. May abiso naman daw ito na 3 araw. Both parties are allowed to make reservations. Reservations of witnesses that are not yet available or known to them at the time of the pre-trial conference. And during the trial, they may submit or move before the court for the appearance of other witnesses that are not, whose names are not part of the pre-trial brief. Pero para di maglabo-labo, maglalabas ng pre-trial order ang impeachment court. Laman nito ang lahat ng napagkasunduan at hindi napagkasunduan ng magkabilang kampo. This is supposed to serve as the blueprint, the guide, the roadmap in the upcoming impeachment trial. In other words, matters which were not incorporated in the pre-trial order cannot be presented during the trial. Ngayon ang dapat na huling araw ng pre-trial conference pero sa dami raw ng mga ebidensyang kailangan markahan, posibleng umabot na raw ito hanggang Huwebes. It's clear to me that we cannot finish today. Article 1, we're talking about 4,000 documents. It's not the pace. It's proceeding on a pace that's acceptable to both parties. It's just that there are just too many documentary evidence that need to be marked. We're anticipating baka umabot tayo ng Thursday sa marking. From COA reports to acknowledgement receipts to SAL-ends. Yung hindi naman po bago to, nakita nyo na to dahil present na rin naman to sa Committee on Justice. But syempre dito, minamark kasi natin yan, no, each document. Pero hindi naman daw ito magiging dahilan para ma-delay ang pagbubukas ng impeachment trial sa July 6. Kapwa naniniwala ang magkabilang panig na posibleng hindi matapos sa loob ng 3 buwan ng impeachment trial. Ang tingin ng prosecution, kakailanganin nila ng 62 trial dates para maipresenta ang kanilang mga ebidensya at testigo. 30 trial dates naman ang sabi ng depensa. If I will consider the number of witnesses and exhibits of both parties, mukhang hindi kakayanin ng hanggang September lang. With the assessment of Representative Luistro, sa tingin ko 3 months is a bit tight, no? But so we agree on that point. Tingnan lang po namin. Sabi naman ng bagong tagapagsalita ng House Prosecution Team na si Attorney Jay Tolosa na isa rin sa kanilang private prosecutors, sinubukan umano ng depensa na palutangin ang issue ng conviction threshold bago simulan ang pre-trial conference. Pero agad daw itong binaril ni House Lead Prosecutor Congresswoman Jervil Luistro dahil hindi raw clerk of court kundi impeachment court ang magdedesisyon kung ilang boto ba talaga ang kailangan para ma-convict ang bise. Start of the pre-trial conference, there was an attempt from the defense to pose this issue as something that should be tackled before we could proceed with the pre-trial conference itself.
But as I've mentioned a while ago, that was quickly shut down by Kong Luistro by pointing out that's not a matter that could be decided by the clerk of court, and it should not be used to delay the pre-trial conference. Bago magsimula ang pre-trial conference at kapag nakabreak, nakitang nag-uusap at nagbabatian ng ilang abogado ng prosecution at defense. Ito ay matapos mapaulat na nagkagirian na ang magkabilang panig hindi pa man nagsisimula ang trial. Kapwa pinabulaanan ito ng dalawang panig. May mga kumalat na rumors na parang nagkalamunan ng buhay daw po. That is not true. I charge it to fake news. I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. We are not struggling. We are very much prepared. Hiningan din ng komento ng media si Attorney Sheila Sison, Lead Defense Counsel ni VP Sara, pero ang sagot niya, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Dahil galing pa sa ibang lugar, lalong mahal ang petrolyo pag ibinenta na sa Masbate at Limasawa Island. Dagdag gastos yan sa krudong nagpapatakbo ng mga bangka ng mga mangingisda ay kung kailan pa naman mahina ang kanilang benta. Sila naman ang hinatira ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. Tila sumasabay na lang sa agos ng buhay ang mga mangingisda sa Masbate, gaya ni Pantalyon. Tumaas na nga ang presyo ng petrolyo, hirap pa silang makahuli dahil sa masamang panahon. Kaya doble kayod siya bilang construction worker para masuportahan ang 5 anak. Yung pagpunta namin sa laot, sigurado naman yon magastos. Kasi ang problema naman namin, yung huli, hindi sigurado. Kasi hindi talaga maiwasan makautang sa mga kapitbahay. Ang mga mangingisda naman sa Limasawa Island sa Southern Leyte, gasolinang nakalagay sa 1 litrong bote ng soft drink ang binibili. Dahil inaangkat pa nila ito sa ibang bayan, umaabot na ng 92 pesos ang kada litro mula dating 65 pesos. Ito ngayon ang daing ng mangingisdang si Mark. Mahal ang gasolina. Pero sa murang halaga lang niya na ibebenta ang mga huling pusit. Bebenta po namin sa broker sa halagang 85 ang kilo. Tapos yung crudo po? Yung crudo po napakataas, ang presyo 100. Sa pagpapatuloy ng ating Operation Bayanihan, hatid natin ang food packs sa 8,000 individual, kabilang ang mga mangingisdang apektado sa pagtaas ng produktong petrolyo sa Masbate at Limasawa Island. Salamat talaga sa GMA Foundation. Karamihan talaga ay mga mahihirap, nagdidepende lang sa dagat ang mga pera, ang mga magulang nila. At sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lubolier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa Globe Rewards at Metrobank Credit Card, Lazada at Shopee. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang mga proyekto sa Central Visayas. Pinangunahan ng Pangulo ang pagpapasinaya sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol. Nasa 500 hektarya umano ng palayan ang mabibigyan ng patubig at nasa 700 magsasaka ang makikinabang dito. Sa Cebu naman, kasama ang Pangulo sa inspeksyon ng rehabilitation ng Mananga River at bahagi ng Metro Cebu Expressway. Inilusad din sa Cebu City ang Walang Gutom Kitchen na layong makapagbigay ng libreng pagkain para sa mga nagugutom at tulong sa mga walang tirahan sa lungsod.